Ito po yung mga bagay na hindi nyo pa alam sa Mitsubishi na isasalaysay ko sa inyo kahit konting kaalaman ko lang sa mga Mitsubishi at about sa kanilang story. Ang istorya po ng Mitsubishi ay hindi gaanong magandang istorya. So ako po si ECP, lubos na nagpapasalamat po. Welcome po sa aking vlog at maraming salamat po sa mga walang sawang sumusubaybay sa mga vlog ko at gusto kong malaman nyo ang founder po ng Mitsubishi ay si Yataro Iwasaki. Pamilya po sila ng real life samurai. Yan po ang pinaka negosyo nila noon. Pero hindi po sila medyo may nagka-problema sa financial kaya naibenta nila yung kanilang rights sa samurai. Kaya yun po ano sila ng yung ibang mga kamag-anak nila yun na nagsaka na lang at yung isa nagtayo ng nagipagtrabaho dahil masipag siya at maabilidad. Yun po magaling sa diskarte. Kaya sa pagdating ng panahon, nakapagpatayo siya ng isang kumpanya. Ang tawag sa kumpanya ay Michikawa Shokai. Yun po ang tinawag sa kanyang kumpanya. 1870 po yan. Noong 1873 naman po, pinalitan ng pangalan ng Mitsubishi Shokai. Yan po yung naging sa tulong ng kanilang gobyerno, Mitsubishi at naging giant company yung sa kanila. Sumikat sila. Nagkaroon po sila ng mas maraming shipyards. Pero hindi lang po yun. Ano din po sila sa mining at sa insurance. Pero nung 1887, si Ataro po ay namatay sa kadahilan ng stomach cancer. Hindi. Pagkamatay po ni Ataro, 1887 to 1917, ilang beses po napalitan ng kanilang leader. Pero sa kanilang angkan pa rin sila kumukuha ng iuupong leader. Si Toyota Iwasaki, siya uupong presidente noong 1917 at graduate siya sa Cambridge at nagtapos siya sa Cambridge University at nung alam na matatag na yung kanilang kumpanya na Mitsubishi at siya noon niya naisipan na pumasok sa automotive at ang kaunang ginawang sasakyan ay tinawag nilang Model A Mitsubishi. Imitation po ito ng Ford Model A ng Mitsubishi Model A. Iban po ng Ford Model A ay ang pangmasa. Pangmasa po ito pong Mitsubishi Model A. Gobyerno lang po ang nakakabili ng at sumasakay dito sa Mitsubishi Model A. Pumasok pa po yung Ford Model A at ang Chevy Universal na yun ang kaya naisipan nilang huminto yung production nila. Nag-ano na lang noong 1934 yung nag-umpisa uli sila. PX-33 po ang kauna-unahan nilang nagawa noong 1934 at apat na prototype lang po ang kanilang nagawa tapos tumigil na naman. 1960 nag-umpisa na naman sila nakagawa sila ng 500cc 3-speed at nung 1962 sinali nila sa Macau Racing 700 category. Yun naman po ang pisang panalo nila, apat na place yung napanalunan nila tapos doon sila nag-ambisyon na gumawa ng mas maganda pang production at makilala sila sa buong mundo. Doon pumasok ang US at pumatner sila sa Chrysler. Ang ginawa ng Mitsubishi na Colt Galant, pinagtapat naman ng Dodge Colt and Ford Pinto at Chevy Vega. Yan po ang pinagtapat sa Mitsubishi Galant. Chrysler din po ang responsible sa mga gawa ng Mitsubishi pag-export sa iba't ibang bansa. 1960s up to 1970, patuloy po ang pagsali ng Mitsubishi sa karera.
napakadalas po nilang manalo, lalo na yung gamit nila, GSR na Lancer. Yan po ang kanilang, dyan sila sumikat. Lagi silang nananalo dahil sa GSR na yan. Tinawag nilang King of Cars. At gumanda yung kanilang production na naging 1 million na bawat isang taon ng kanilang nagagawa bawat year. Dahil dito, ang Mitsubishi at Chrysler nagkaroon ng tension sa kanilang partnership. Noong 1980, dito sila nagumpisang nagmarket ng kanilang sasakyan sa US under ng Mitsubishi na. Kaso nung panahon na yun, mas malakas ang market ng Toyota at Honda dahil sila ang nauna sa US. Patuloy lang ang Mitsubishi sa paggawa ng mga matutuloy na sasakyan. Kaya noong 1983, nagawa nila yung stereo, yung ginamit sa movie ni Jackie Chan, Cannonball Run. Afterburner. Roger. Afterburner ready. Ignition. Muntik po nating nakalimutan noong 1950s pala ang Mitsubishi siyang kaunang-una sa Japan na gumawa ng jeep. Yan po ang kanyang Pajero, the very first Pajero ng Mitsubishi. Noong 1990, napakadalas pong manalo ng Pajero yan. Kaya po na Dakar Rally ang tinawag dyan, tinagurian. At ano sa Guinness of Record, team of most victory in. Tuloy-tuloy po yung pagsali ng Mitsubishi sa rally. Ang ginagamit nila ay Galant BR4. Tapos napansin nila na makikita ng mga daan dito sa European rally. Kaya naisipan nila na yung makina ng Evo ilalagay sa Lancer. Kaya yun, lalo silang sumikat at nagwagi sila sa kauna-una. Yan naman ang ginamit ni Jackson sa Thunderbolt, ang sasakyan na Evolution. Yan po at patuloy ang kanilang pagmamayagpag sa karera. Noong 97, 98, 99 patuloy po yung pamayagpag. Kaya lalo sumikat tong Evolution. Ang movie ni Jackie Chan, Too Fast, Too Furious. Yan po ang ginamit ni Jackie Chan sa kanyang movie. 2004 naman, na-release nila yung Outlander. Sa gusto nilang kumita at lumakas yung kanilang sale, nag-zero down payment sila. No interest, no down payment. Yan po at ang balik niyan, dito nagumpisa yung kanilang kalbaryo sa sale. Kasi po yung maraming kukuha, siyempre hindi mo naman alam kung lahat sila makakabayad. Kaya nung inventory nila, marami pa yung hindi nakabayad at hindi naman nila makukuha yung sasakyan na nasa magandang sitwasyon pa. Kaya yun, at nalaman pa ng US government na maraming defective ang kanilang unit na naibebenta. Kaya yun ang nangyari. Hanggang dito na lang po yung alam ko sa na-research sa ng Mitsubishi. Maraming salamat po at sana po meron po ako naibahagi kahit konti. Gusto po nila na pa-recall nila yung mahigit na 1 million units. Kaya noong 2010, nag-anunsyo yung Mitsubishi na pasasara nila yung kanilang kumpanya dito sa Australia. Dito sa Pilipinas naman nananatiling sikat at matatag itong Mitsubishi company kahit wala ng Galant, Pajero. Nandito naman yung Estrada, Expander at Montero. Naniniwala ko na dito sa Pilipinas hindi magbabago yung kasikatan ng Mitsubishi.